Meron na naman po tayong isang panibagong balita rito na gumulantang sa mundo ng crypto. At ang sentro ng usapan po ngayon ay si Pi Network. Habang ang ibang crypto tulad po ni Bitcoin at ni Ethereum ay muling sumigla nitong nakarang linggo, tila kabaliktaran po ang nangyayari kay Pi. Bumaba na nga ang kanyang presyo at ngayon ay may balitang mahigit 6 million na Pi ang nailipat sa mga centralized exchanges sa loob lamang ng 24 hours or 24 oras. Kaya mukhang balak pong ibenta yan. Kaya ang tanong, babagsak pa ba lalo ang presyo ni Pi Network? At kung oo, anong epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at holders? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung bakit patuloy na bumababa ang presyo ni Pi Network. Yan, unang-una kahit bumawi ang kabuoang crypto market nitong nakaraang linggo, kung saan ang ilang top coins ay nakaranas po ng double-digit gains, si Pi po ay nagpatuloy pa rin sa kanyang pagbaba. Sa kasalukuyang presyo ay ito po ay nasa presyong 0.48 base dito sa balitang ito, kung saan ay bumagsak po si Pi ng halos 13% sa loob ng isang linggo. At kung babalikan po natin ang nakaraang buwan, halos 26% ang ibinaba ng halaga nito. Yan, check po natin sa TradingView. Ayan, para makita natin yung updated na presyo nito ngayon. Yan, sa ngayon is nagpatuloy po siya sa kanyang pagbagsak at naglalaro na lamang po siya sa presyong 0.47. Ayan. Kanina lang is 0.48 at ngayon ay 0.47 na. Meron po tayong technical analysis kanina dito kay Pi Network. Kaya ayan, suggestion ko po ay panuorin na rin po ninyo yung aking technical analysis kanina kasi talagang ginamitan po natin siya ng ilang mga mahalagang indicators. Ayan. Balikan po natin yung ating balita dito. Ayan, bakit nga ba patuloy na bumabagsak ang presyo ni Pi Network? Ang isa pang malaking dahilan ay ang tumataas po na bilang ng Pi tokens na naililipat or nai-transfer papunta sa mga centralized exchanges, or sa madaling salita ay may mga malalaking amount ng Pi tokens ang dinideposit sa mga centralized exchanges. At sa loob lamang po ng 24 hours, mahigit 6 million na Pi ang pumasok sa mga exchange wallets. So sa kabuuan, meron ng higit 366 million na Pi na nasa loob ng mga exchanges. At katumbas po ito ng halos 177 million dollars. Bagamat hindi po ito automatic na nangangahulugang ibebenta agad ng mga nagmamay-ari ng Pi coins na ito, sa mundo ng crypto, ang pagdami po ng supply sa mga exchanges ay kadalasang sinyales na posibleng tumaas ang selling pressure. Or sa simpleng usapan ay mas maraming gustong magbenta kaysa bumili. Kaya maaring naghahanda na rin siguro sila. Yan, at least nakalagay na sa mga exchanges yung kanilang Pi coins, at kung nakita nila na baka makakaranas ng matinding pagbagsak si Pi Network, ay handa na silang magbenta agad kung kaysa yung nakalagay po sa kanilang wallet tapos saka po nila itatransfer pa. Ayan, kaya yan siguro yung dahilan kung bakit linalagay nila sa mga exchanges, isang paghahanda. Ayan, at naghihintay lamang po siguro sila ng confirmation. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng token unlocks para kay Pi Network? Bukod po sa dami ng tokens sa mga exchanges, meron pang isang malaking factor na kailangan po nating bantayan, at ito po yung tinatawag na token unlocks. Ngayong araw po mismo, inaasahang may 18.2
2 million na Pi tokens ang mai-release. Isa ito sa pinakamalaking unlocks na nangyari sa kasaysayan po ng Pi Network. At hindi lang dito natatapos. Dahil ayon po sa mga forecast, mananatiling mataas ang token releases, yan, o yung kanilang ilalabas na mga amount ng token hanggang sa kalagitnaan ng buwan na ito, ngayon pong buwan ng July. Pagkatapos lamang nito ay inaasahan na babagal muli ang paglabas ng supply. At yan, bakit naman ito mahalaga? Bakit mahalaga na malaman natin ito? Kapag maraming tokens ang nalalabas at nagiging available po sa mga users, natural po na mas marami ring posibleng gustong magbenta. Lalo na yung matagal nang naghihintay na ma-access ang kanilang Pi mula noong nagsimula ang project na ito. Noong nakaraang buwan lamang ay bumagsak po si Pi ng malala. Bumaba po siya sa ilalim ng 0.40 noong mga June 13. At ang dahilan po niyan ay bukod po sa token unlocks, naranasan din ng market ang tensyon sa pagitan po ng bansang Iran at saka Israel na siyang nagdulot ng takot at pagbebenta sa buong crypto market. Kaya yan, check natin yung chart natin dito kay Pi Network. Yan, ito po yung June 13. Yan, yung candlestick niya. Kitang-kita natin na bumuo po siya ng napakahabang wick. Yan, at yan nga yung umabot sa 0.40. Yan, at lampas po sa 0.40 yung kanyang inabot. Umabot po siya sa ayan, higit 0.40. Yan. Yan, balikan natin yung ating balita rito. Ngayon ay ano naman ang dapat nating gawin bilang mga Pinoy crypto investors ngayon? Para sa atin bilang mga crypto investors at traders ay mahalaga pong mag-ingat tayo at maging strategic. Ayan, at meron po tayong ilang mga paalala rito. Una ay huwag po tayong padalos-dalos. Ayan, iwasan po natin ang mag-panic sell kung hindi po tayo sigurado. Ayan, kung hindi pa tayo sigurado sa ating plano. Kaya alamin muna natin ang buong sitwasyon. Pangalawa ay maging updated po tayo. Laging magbasa po tayo ng balita at sumubaybay sa galaw ni Pi. Lalo na kung isa po tayong holder. Mahalaga po ang timing sa pagbili or pagbenta. Pangatlo ay alamin po natin ang risk. Hindi pa fully open ang Pi Network mainnet. Kaya marami pa ring mga restrictions. Kaya tiyakin po natin na alam natin kung paano po gumagalaw ang token economics ni Pi. Pang-apat ay wag po tayong mag-all-in. Kung nagbabalak po tayong bumili, wag po nating isugal ang buong ipon natin. Laging po nating sundin ang ating risk management. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay normal lamang po ang ganitong klase ng pagbaba tuwing may malalaking token unlock. Hindi lamang po si Pi ang nakakaranas nito. Nangyari rin ito dati kina Ethereum, Aptos at saka Arbitrum. Pero ang kaibahan po ni Pi ay nasa adoption at saka utility. Hanggat hindi pa siya ganap na listed sa mga malalaking exchanges at wala pa siyang matibay na ecosystem na nagpapatunay ng real world usage, mananatiling limitado po ang kanyang value sa mata ng mga investors. Kung gusto po talaga ni Pi Network na tumaas ang kanyang presyo at manatili po sa game, kailangan po nilang patunayan na meron po silang long-term roadmap, real partnerships at saka actual na use case sa labas ng hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.